So this time, ready na ba kayo for the message? Okay, handa na ba kayo sa revival, mga kapatid? John chapter 21, please. May I request all of you now to please open your Bible in the book of John chapter 21. And I would like to share with you the message of the Lord I entitled, Reaffirm Our Love for God. Reaffirm our love for God. So muli po nating tiyakin, ipadama, patunayan, papagtibayin ang ating pong pagmamahal sa Diyos. Mahal po ba natin talaga siya? Okay, tingnan niyo po ang sinasabi ng Bible. So please, again, John chapter 21. All right, beginning verse number 1. After these things, Jesus showed himself again to the disciples at the Sea of Tiberias, and on the wise should he himself. On this wise should he himself. There were together Simon Peter and Thomas called Didymus and Nathanael of Cana in Galilee, and the sons of Zebedee, the two other of his disciples. Simon Peter said unto them, I go fishing. They say unto him, we also go with thee. They went forth and entered into a ship, and immediately, and that night they caught nothing. But when the morning was now come, Jesus stood on the shore. But the disciples knew not that it was Jesus. Then Jesus said unto them, Children, have ye any meat? They answered him, No. And he said unto them, Cast the net on the right side of the ship, and ye shall find. They cast therefore, and now they were not able to draw it for the multitude of fishes. Therefore, the disciples whom Jesus loved said unto Peter, It is the Lord. Now when Simon Peter heard that it was the Lord, he girt his fisher's coat unto him, for he was naked, and did cast himself into the sea. And the other disciples came in a little ship, for they were not far from land, but as it were 200 cubits, dragging the net with fishes. As soon as they were come to land, they saw a fire of coals there, and fish laid thereon, and bread. Jesus said unto them, Bring up the fish which ye have now caught. Simon Peter went up, and drew the net to the land full of great fishes, 153. And for all there were so many, yet was not the net broken. Jesus said unto them, Come and dine. And none of the disciples durst ask him, Who art thou? Knowing that it was the Lord. Jesus then cometh, and taketh bread, and giveth them, and fish likewise. This is now the third time that Jesus showed himself to his disciples, after that he was risen from the dead. Verse number 15. So when they had dined, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? He saith unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my lambs. He said to him again the second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? He saith unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my sheep. He saith unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved, because he said unto him the third time, Lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things. Thou knowest that I love thee. Jesus said unto him, Feed my sheep. Let us pray. Our gracious loving God, our Father in heaven, thank you so much for this wonderful evening. Thank you for the opportunity once again to hear thy precious words. I pray, O Father, that you will continue to empower your humble servant. I acknowledge you, Lord, your power, your wisdom. Help me and guide me, O God. Reach the heart of your people, enlighten our minds, and encourage us, O God. Please revive us again. Thank you so much. I would like to commit to you this preaching, Heavenly Father. For all of these things I ask and pray in Christ's most precious name. Amen. Amen. You may now be seated. Upo na po tayo. So ito po yung pagkakataon na nakita natin na si Peter
dumating doon sa punto na siya'y naapektuhan sa nangyari sa ating Panginoong Jesus. At dito po sa ating chapter na binasa, makikita nyo po na siya ay nagpasya na bumalik sa pangingisda. Okay? At dito, mapapansin po natin na sa kanyang naging kapasyahan, meron pa nga po siyang mga na-influensyahan. At ito po ay nahandito sa ating pong teksto. At dumating doon sa pagkakataon that after the resurrection of our Lord Jesus Christ, sa kanyang mga appearances, muli siyang nagpakita. At sa panahong ito, meron po siyang gustong i-accomplish. Dahil nga po si Peter ay bumalik sa pangingisda, dahil po ang ilan sa kanyang mga disipulo ay masasabi po nating lumayo sa kanya. So the Lord Jesus Christ, with an specific goal and intention, pinuntahan po sila, at ang tawag ko dito, panawagan para sa panunumbalik. Okay? I can say na ito po ay panawagan ng Panginoon kay Peter para siya ay bumalik doon sa kung ano ang pagkatawag po sa kanya. Kaya dito po sa verse number 15, very clear po yan. So when they had dined, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? So dito po natin bibigyang pansin ang ating mensahe. This is a personal question. This is a particular question. And this is a proving question. Ang ibig ko pong sabing personal, dahil talagang ang kinausap po si Peter. At masasabi natin particular dahil ang usapin ay ang tungkol sa intensyon ng Panginoon na gusto talagang sabihin sa kanya. At masasabi nating proving question sapagkat ang tanong na ito ay gusto ng Diyos na maging patunay ni Peter sa pagkakaalam ng Panginoon kung anong nasa puso niya. Mga kapatid, if you will consider yung pong third time na tinanong siya ng Panginoon, merong kakaiba na po sa sinabi po ng talata. Kasi sa unang dalawang tanong, ang sabi niya, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. Yea, Lord, thou knowest that I love thee. Pero pansinin niyo po, doon sa ikatlong pagkakataon na siya'y tinanong, meron na pong masasabi nating, di ba, yung sakit sa kalooban, bigat ng puso dahil sa pangatlong pagkakataon, tinanong siya ng Panginoon. And you know what? Sapagkat nais ng Panginoon na patunayan ni Peter na totoong mahal niya ang Diyos. Amen? Mga kapatid, mga minamahal, nung sabihin po ni Peter, alam mo ang puso ko, Panginoon. Thou knowest the hearts. Di ba? Alam mo ang puso ng tao. Alam mo na mahal kita. Mga kapatid, hindi ko po maisip na dito po sa pahayag na ito ni Peter ay nagbibiro lang siya o hindi siya totoo sa kanyang sinasabi. What I would like all of you to see is that it is sincere, it is true that Peter loves the Lord. Mahal niya talaga ang Panginoon. Pero siyempre po, being human, meron tayong panahon na nadadaig tayo ng ating kahinaan. May mga pagkakataon po na kahit mahal natin ang Panginoon, tayo po ay naapektuhan ng mga nararanasan natin sa buhay. Meron pong tendency tayo bilang tao na kapag tayo po'y nahintatakutan na kapag tayo po'y nakaranas ng bigat sa buhay, meron pong tendency na tayo po ay madala ng ating pong kahinaan. Ang ibig ko pong sabihin, for me, konbensido po ako na mahal talaga ni Peter ang Panginoon. Okay? So, at dito po sa pagkakataong ito, ang gusto lang ng Panginoon, patunayan mo. Amen? You prove it. Because I believe, ang pagmamahal dapat pinatutunayan. Sabi ko nga, ang isang magandang illustration dito ay yung mag-asawa. Nagpakasal yan, nagsama po yan, at alam natin na sa usapang kasalan, ang isang binigyan ng sentro ay ang katotohanan, sinseridad ng pagmamahal nila sa isa't isa. Pagmamahal na nagatid sa kanila sa altar. Pagmamahal na nagdala sa kanila sa kapasyahan para magpakasal.
Pagmamahal na kung saan nilaan na magsasama sila sa hirap at ginhawa. Pero alam po natin na bagamat ang bawat isa po ay totoo sa kanilang pagmamahalan, bilang tao, pagka po pumasok ang kahinaan, posible po na ang pagmamahalang ito ay maapektuhan. So I would just like to express to you that I believe mahal talaga ni Peter ang Panginoon. It is just that being human, may kahinaan po siya. And the same thing with us, I believe most of us here, we really love the Lord. It is just that because sometimes, because of the problems, struggles, attack of the devil in our lives, medyo nadadaig tayo. Hindi dahil sa hindi natin siya mahal, kundi dahil sa ating kahinaan. So this question for me is a personal question sapagkat si Peter talaga ang tinukoy ng Panginoon. Ito po'y particular sapagkat ang usapan, particular question kasi meron talagang specific na binabanggit ang Panginoon sa kanya. And it is a proving question sapagkat I know that God knows the heart of Peter and the reason why binabalikan niya si Peter because He would like Peter to prove na talagang mahal mo ako. Amen? Na mahal niya ang Panginoon. Kaya naman ngayong gabi, maganda sigurong sa magiging pakikinig natin, medyo mag-evaluate po tayo. Diba? Si Peter po, medyo impulsive po ito Sa mga apostol, siya po yung agresibo Di po ba? Yung mga pagka nagsasalita po, yung bang ang pahayag ng puso, talagang, kumbaga, mabilis mga kapatid. Di ba? Panginoon, saan kami pupunta? Ikaw ang may hawak ng buhay. Yung bang pag pinakinggan nyo, parang hindi darating sa punto, nahihiwalay siya sa Panginoon. Panginoon, magdadaan sila sa aking bangkay. Walang makagagalaw sa iyo, Panginoon. Yung bang gusto niyang iparamdam sa Panginoon, ganyang kita kamahal, Panginoon. But again, here in our text, ito po'y kalagayan na siya po'y nagpasya na bumalik sa pangingisda, na may mga nakasama pa, at narito ngayon, ang gusto ng Panginoon, Peter, patunayan mo na mahal mo ko. Feed my lambs, feed my sheep, feed my sheep. Amen? So mga kapatid, sa Biblia po, if you will study the Word of God, you will find out that God is very much concerned and interested sa puso at pag-ibig natin sa Kanya. Kaya ngayong gabi, yun ang medyo suriin natin. Do you really love the Lord? Mahal po ba natin talaga ang Panginoon? Well, marahil po, like Peter, ang answer natin, yeah, Lord, thou knowest that I love thee. Alam mo, mahal kita, Panginoon. Mahal kita, Panginoon. Pero baka mamaya, mahal mo ang Panginoon, pero wala ka na sa lugar ng Panginoon. Diba? Baka mamaya ang sagot mo, yeah, Lord, thou knowest that I love thee, pero wala ka na sa kalooban ng Panginoon. Napapabayaan mo na ang mga dapat ginagawa mo para sa Panginoon. Iniwan mo na ang iyong unang pag-ibig na katulad ng Ephesus Church. You know that? In Revelation chapter 2, yung kasaysayan ng Ephesus Church, mga kapatid, particular muli na ang issue ng Panginoon, love. Because makikita nyo po na sa kanilang performance, sa kanila pong buhay, sa kanilang lakad, makikita nyo po na ang Ephesus Church ay commendable sa Panginoon. It is just that, along the way, na-notice at nabigyang pansin po na iniwan nila ang kanilang unang pag-ibig. Kaya po napakagandang paalala po ito. Kasi ang linaw po sa Revelation chapter 2 na ang sabi ng Panginoon sa kanila, I know thy works and thy labor and thy patience and how thou canst not bear them which are evil, and thou hast tried them which say that are apostles and are not, and hast found them liars, and shall have patience, and for my name's sake has not fainted. Nevertheless, I have somewhat against thee. Because thou hast left thy first love. Ngayong gabi, baka yun yung katayuan po natin. Ngayong gabi, baka yan po ang ating spiritual standing. Maring ang sagot mo, yeah, Lord, thou knowest that I love thee, pero iniwan mo na siya sa choir.
Maring sinasabi mo, "Yeah, Lord, thou knowest that I love thee," pero hindi mo na ginagawa yung dati mong ginagawa sa Panginoon. Maral sinasabi natin, "Mahal kita, Panginoon," pero wala ka na sa kalooban ng Panginoon sa iyong buhay bilang Kristiyano. So kaya, it is now time for us to somehow reaffirm our love. Amen? Reaffirm our love for God. Kung talagang mahal natin siya, balikan natin siya. Mga kapatid, don't forget that the first and great commandment of all is to love the Lord thy God with all your heart. Amen? Matthew 22 verse number 37, please. Matthew chapter 22 and verse number 37. Malinaw po na ang sabi diyan, "Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind." This is the first and great commandment. So sa usapang Christian life, sa usapang relasyon natin sa Panginoon, ang isang bagay na dapat nating isecure ay ang sinserong pagmamahal natin sa Kanya. At dapat aware po tayo na higit kanino paman, higit sa ano paman, ang Diyos ang dapat minamahal natin sa buhay natin. Wala siyang dapat kapantay. Walang dapat mauna sa Kanya. Siya po ang dapat sentro ng ating pagmamahal. Kaya ngayong gabing ito, gusto kong katukin ang inyong puso, gusto kong imulat po ninyo ang inyong kaisipan at inyo pong suriin. Tingnan po natin kung tayo po ba na nagsasabing mahal natin ang Panginoon, hindi po ba ang pagsagot nating ito ay hindi pinapagtitibay ng ating ginagawa? Parang mahirap pong sabihin niya na mahal mo ang Panginoon, hindi ka na masaya sa service. Mahal mo ang Panginoon, hindi ka na eager sa paglilingkod. Mahal mo ang Panginoon, pero wala ka ng delight sa salita ng Panginoon. Mahal mo ang Panginoon, pero napaka-shallow ng treatment mo sa mga bagay na ukol sa Kanya. If we really love the Lord, then prove it. Amen? Let us reaffirm our love. Be humble before God. If as you listen to this message, the Holy Spirit will convict you, be humble, be honest, and make things right before God. Amen? Itama natin ang dapat itama sa harapan ng Panginoon. Mga kapatid, I am praying. Kasi sa totoo lang, yung pong mga pagkakataong hindi tayo nagkakasama-sama, mahirap para po sa akin yan. Pero siyempre, I need to obey God sa kung ano ang tawag niya sa akin. I need to follow, amen, the Lord sa kung ano po yung pinaglagyan niya sa akin. So, pero ang point ko po, ang aking prayer, Lord, sana sa mga pagkakataong bibigyan mo ko ng oportunidad na makapangaral, sana yung impact, sana po yung pagkilos, maramdaman ng bawat isa. Amen? Mga kapatid, yung pong idea na ang paglilingkod mo ngayon, kasi pwede namang nasa church ka, kasi nakasanayan mo na lang. Yung bang umaattend ka, kasi na-use ka na lang. Yan na po ang routine mo. Yan na po ang masasabi nating nakasanayan mo. Isang bagay na pumunta ka sa church, pero ibang bagay na talagang nandoon ang puso ng pagpunta mo sa church. Amen? Sa pagpunta mo sa church. So, let us learn from this message. Mga kapatid, malinaw ang konteksto natin, bumalik sila sa pangingisda, at narito ang Panginoon, tinatawag sila sa panunumbalik, at ang naging issue ng Panginoon, usapin ng pagmamahal, because I believe, yung pagmamahal natin sa Diyos, ang magdedetermine ng ating pong magandang buhay bilang Kristiyano. Amen? Tamang buhay bilang Kristiyano. It is very hard na pagtatagpuin mo, nasasabihin mo, tama ang buhay mo, ayos ang buhay mo, naapektado na ang pagmamahal mo sa Diyos. Kung talagang mahal natin ang Panginoon, then, ang sabi niya, feed my lambs, feed my sheep, feed my sheep. Mga kapatid, let us reaffirm our love for God. Amen? Number one, by prioritizing the Savior. Papagtibayin mo yung pagmamahal mo sa Kanya. Kanina sinasabi ko sa inyo, sa ilustrasyon natin, ang mag-asawa, nagsumpaan yan, at yung sumpa doon, pangako. Pero
Sa paglipas ng panahon, nagsusumpaan na sila. Pareho ang idea, sumpaan mga kapatid. Di ba? So para bang yung mga pahayag ng pagmamahal ng una, para bang hindi totoo. Pero sa totoo lang, bumigay lang, bumitaw lang, kasi nakaranas ng mga karanasan sa kanilang buhay bilang mag-asawa. Mga kapatid, papagtibayin ang pagmamahal doon sa idea na through thick and thin, wala kayong iwanan. Now the same thing with our lives, with God. Maybe along the way, talagang nandyan. Susubukin yung pagmamahal natin sa Diyos. At yun po ang isang bagay na aking gustong bigyang diin sa inyo. Sa usapang pagmamahala natin ng Diyos, walang problema sa bahagi ng Diyos. Matibay ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang kadalasan, tayo ang walang tibay. Tayo ang walang tatag. Na kahit malapiter ka pa, it is very possible for you that one day, ikaw ay bibigay. Katulad nga ng paalala po ni Paul, wherefore let him that thinketh he standeth, take it lest he fall. Huwag mong iisipin na hindi ka madadali ng dyablo. Huwag mong iisipin na hindi ka madadaig ng panglalamig. Naniniwala ako mga kapatid na ang pag-ibig dapat inaalagaan. Amen? So kaya nga, pagka tinatanong ka ni Mrs., love mo ba talaga ako? Huwag kang magalit sa kanya. Diba? Kaya nga laging biro ko, ba't nung nanliligaw ka? Hindi ka naman tinatanong, diba? I love you ka ng I love you. Tapos nung maging asawa mo na, tinatanong, nagalit ka pa. Diba? Mga kapatid, anong ibig kong sabihin? Ikaw ba yung kausap ng Panginoon? Diba? At tinanong ka ng Panginoon, mahal mo ba talaga ako? Baka katulad nung reaksyon mo sa misis mo, pakakasalan ba kita kung di kita mahal? Ang punto lang po mga kapatid, kung tunay yung pagmamahal, bakit hindi papagtibayin? Wala naman tayong problema doon sa renewal, yung gamit ng renewal. Kaya lang sinasabi ko, mas maganda pong gamiting reaffirmation. Kasi sabi ko, hindi naman nag-e-expire po yan eh. Di ba? Kadalasan, yun po yung nagiging idea. So kaya, for me, kung talagang mahal natin ang Panginoon, isa sa reaffirmation nito, yung pong ating pong muling pagpaprioritize sa ating tagapagligtas. Sana bago outing, Panginoon muna. Sana bago ligaw, Panginoon muna. Sana bago trabaho, Panginoon muna. Sana bago ang kahit ano sa buhay mo, Panginoon muna. Siya ang dapat una. At sasabihin ko sa inyo, pag hindi natin naitama ito, pag hindi nyo naitama kung ano ang dapat na una, mamamali ka na sa pangalawa, mamamali ka sa pangatlo, sapagkat ang susi ng lahat, mailagay sa una ang dapat nasa una. Amen? Linggo kung ano-ano pinag-iisip mo, linggo eh. Ang una mong isipin, linggo, worship to, worship. Amen? Sasamba ka. Ba't unahin mo pa yung paglalaba? Ba't unahin mo pa yung mga pagdating ng bisita? Mga kapatid, pakita mo sa bisita mo na priority mo ang Panginoon. At kung talagang gusto ka nilang bisitahin, dalhin mo sa church. Ay, alam nyo, pag linggo talaga, sa church kami. Kasi unang araw ng isang linggo, gusto namin talagang sa church kami. Ang nangyayari po ngayon, ang dali-daling pagpasyahan na hindi a-attend. Kaya nga sabi ko, may mga miyembro na pagka nag-evaluate, mahihirapan siyang bilangin kung ilan ang absent niya. Kaya para madalian siya, ang bibilangin na lang niya, ilang beses ba ako umattend ng isang taon? 3, di ba? Isipin mo, daling bilangin nun. Mga kapatid, mga minamahal, sa message na ito, kung sakali man na medyo mahataw tayo, ang panawagan lang, balik na tayo.
Ha? Kung sakaling dumating ka sa punto na na-divert ang attention mo, na medyo hindi na siyang nasa una, praise God! Kasi ang message na ito, paalala, siya ang dapat mong unahin. Reaffirm our love for God by prioritizing the Savior in everything na gagawin natin. Hindi po magbabago ang talata natin. Matthew 6:33 pa din. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kung bakit hindi na idadagdag yung mga pangangailangan mo, kung bakit hindi nasasagot ang prayer mo, kung bakit hindi nangyayari yung sinabi po ng talata, kasi ang mali, yung hindi po natin na ilalagay na dapat una ang Panginoon sa ating buhay. Hindi po pwedeng sinabi ng Diyos yun, tapos babaguhin mo at gugustuhin mo, ang resulta, ganun pa din. Diba? If the priority is wrong, the result, for sure, is also wrong. Mga kapatid, siya muna dapat lagi. Opo. Kasi kaya ka nakapagtatrabaho dahil sa Kanya eh. Kaya ka kumakain dahil sa Kanya. Diba? Kaya po, isang bagay na ipapaalala natin sa mga Kristiyano. Put God first in your life. Kumbaga, hindi na tayo mamatuwid pa sa sarili. Hindi na tayo yung magja-justify pa. Umami na po tayo. May failure tayo. Para bang si Peter, na mahal mo naman talaga ang Panginoon. Kaya lang mahirap pa pagtibayin yun. Kasi nga, mahal mo siya, pero ba't di na siya ang una? Mahal mo siya, ba't ang layo mo? Mahal mo siya, ba't wala ka na sa kalooban niya? Ang gagawin lang natin, we will reaffirm our love for God by prioritizing the Savior again sa buhay natin. Alam nyo po, dapat sa konsiderasyon natin, Diyos lagi ang una. Pero bakit to? Pagka nagde-decide tayo, ang una, sarili. Pag nagde-decide tayo, ang una, barkada. Pag nagde-decide tayo, ang una, trabaho. Pag nagde-decide tayo, ang una, yung mga bagay ng mundong ito. Mali ang priority. So, kaya mga kapatid, tanong, kung ang Diyos ang magtatanong sa iyo, lovest thou me more than this? Di ba? Yung idea na, mahal mo ba ako ng higit? Ito po'y naglilid sa atin na siya muna dapat. Di ba? Kung mahal mo, siya muna dapat. Kaya mga kapatid, huwag ho tayong magkakaroon ng panatag na kalooban na porke kay pastor ayos lang, ang ibig sabihin, di ba? Halimbawa, hindi kayo attend. Kayo naman ang Diyos ang nagkakaalam eh. Di ba? Kaya nga sabi ko po, kung kayo magpapaalam sa akin at ang paalam nyo po, alam nyo na pong hindi naman iyon talaga ang dapat, huwag nyo na ako idamay. Ay, hindi kasi gusto po namin lagi nagpapaalam sa inyo, pastor eh. Mga kapatid, mga minamahal, alam natin na ang oras ng Panginoon, wala pong mas hahalaga dyan. Okay? Please, maging ano naman tayo. Yung bang sabihin nating open-minded naman tayo. Hindi naman ibig sabihin nito kasi may mga unavoidable circumstances po. Ang sinasabi natin, yung ito na maging buhay mo, na easily i-give up mo. O kaya, medyo ipagpapalit mo yung mga bagay na para sa Panginoon. May mga times na hindi mo mai-avoid dahil doon sa sitwasyon. Pero iba po yung talagang ang priority mo, sarili mo na. Okay, heto po ang simpleng illustration dyan. Sige po, a-attend ako pag may time. Diba? A-attend po ako pag wala akong gagawin. Diba? Siguro kung wala po akong bisita, kung wala po akong trabaho, kung wala po, mali. Prioritize the Savior. Amen? Revival, mga kapatid. Let us again prioritize the Savior. Panginoon, medyo nakalimot ako. Panginoon, medyo nalihis ako. Panginoon, naging mababaw na sa akin ang pagtingin ko sa mga bagay na ukol sa iyo. Pero ngayon, Panginoon, because of this message, ngayon, Panginoon, because of this reminder, because very clear na pinunta niya si Peter at ang tanong niya kay Peter, lovest thou me more than this? Ngayon, kung kayo po'y napunta sa abroad, hindi naman po ibig sabihin noon, uuwi kayo ng linggo rito, mga kapatid.
May mga gawain din naman po doon na po pwede niyong daluhan kung doon kayo inabutan. Amen? Oho. Kung yung, di ba? Kung yung pagduminga, hindi ka naman umuwi sa bahay. Kung saan ka abutan di ba? Pampukang kailangan ba sa bahay pa rin. Mga kapatid, ang gusto kong i-point out, dapat ang Diyos laging una. Linggo ngayon, kahit pa nandito tayo sa bansang ito di ba? Hindi naman po pwede na kapag ka umalis tayo, hindi ka sasamba dahil exempted ka na. Wala ka talagang magawa, at least, nasa online ka man lang. Di ba? Kaya lang, kung ikaw naman yung Kristiyano, sabi nga nila, pagka ikaw yung Kristiyanong nasanay kang puro online na lang, ang magiging kanta mo na, online Christian soldiers. Di ba? Online Christian soldiers. May church, tapos lagi kang naka-online. Di ba? So, mag-special number ka. Yun ang kantahin mo, online Christian soldiers. Mga kapatid, reaffirm our love for God by prioritizing the Savior again. Di ba? Second, by presenting ourselves. Reaffirm our love by presenting ourselves, by offering ourselves. Di ba? Yun po ang basic Present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Yung sarili mo, i-offer mo sa Panginoon. Kung meron kang talent, gamitin mo para sa Kanya. Kung ano man ang pwede mong i-offer, yung kabuuan mo, ialay mo sa Diyos. Walang ibang higit na may karapatan. Ang sabi po ng Bible, binili kayo sa halaga. Amen? Ako at ikaw ay binili na sa halaga. Kaya dapat ang Diyos na ang may may-ari sa atin, at dahil tayo po'y pag-aari ng Diyos, dapat ikaw meet for the master's shoes. Amen? Meet for the master's shoes. Ibig sabihin, ang talagang gamit natin, kung ano ang gamit ng Panginoon. Para sa Kanya na po tayo. Alright? By presenting ourselves. Ang problema, mga kapatid, kung saan-saan natin ginagamit yung talent natin, kung saan-saan natin ginagamit yung lakas natin. Di ba? Usapang pag-ibig po mahalaga Ang sabi, buong kaluluwa mo, buong lakas mo, buong pag-iisip mo. It means to say na ang buhay po natin dapat ialay natin sa Diyos. Meron pong kanta, ano po yun? My life, Lord, is yours to control. I give you my heart and my soul. Minsan po, pagka sa mag-asawa, pagka yung lalaki, hirap na doon sa misis niya. Kinakanta niya yan Iniiba nga lang niya ang lyrics. My wife, Lord, is yours to control. I give you her heart and her soul. Diba? Oo. Minsan talagang high tone pa, my wife, Lord, is yours to control. Kapatid, ang buhay natin dapat alay para sa Panginoon. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you? Diba? Malinaw po yun Ang pinakadiin po doon, for ye have been bought with a price. Therefore, glorify God in your body which are God's. Gamitin po natin, ialay natin ang sarili natin sa Diyos. Amen? Reaffirm our love for God by prioritizing the Savior, by presenting ourselves, and by, mga kapatid, participating in the service. Sabi mo, mahal mo ang Panginoon. Ang tagal-tagal mo ng Kristiyano wala ka man lang role, wala ka man lang participation sa serbisyo natin para sa Diyos. Yung iba naman, sabi, mahal ang Panginoon, kung ano po yung role niya, kung ano po yung ginagamit niya, kung ano po yung binigay na pribilehyo sa kanya, iniiwanan pa. Mga kapatid, kung binigyan ka ng Diyos ng talent na kumanta, at iyan ang bahagi mo sa ministry, wag mong ipagmamalaki sa Diyos yan.
Para sa kanya yan. Di ba? A good opportunity for you to participate. Kung ikaw ay may gift of singing, teaching, kung ano man ang kaloob na ibinigay ng Panginoon sa iyo, yun po'y leading sa pwede mo maging participation sa service. So the good illustration is about body, our body. Iba-ibang bahagi, pero kailangan mag-function lahat yan. Now, the same thing is true na sa church na ito, mga kapatid, hindi po iisa ang talentong ibinigay ng Diyos at hindi iisa ang binigyan ng talento ng Diyos. Amen? So what I meant to say, all of us here, halimbawa po sa ministry ngayon sa Canada, doon sa mission po natin, hindi pa sila matagal, hindi pa sila marami, pero nakakatuwang makita na yung mga members nagpa-participate sa service. Meron pong nagli-lead, meron pong nagsosong lead, meron pong kumakanta sa choir, meron pong, ganun ho ang magandang tanawin sa church. Reaffirm our love for God by participating in the service. Diba? Lord, paano kaya ako makakatulong sa church? Mahal kita eh. Gusto ko naman may bahagi ako sa serbisyo. Amen? Gusto ko naman maramdaman mo, Panginoon, na dahil mahal kita, hindi ko iaalis ang sarili ko, hindi ko gagawing exempted ang sarili ko sa usapang service, kahit taga-ayos man lang ng upuan, kahit taga-walis man lang ng sahig, kahit taga-bigay man lang ng songbook, ay wala na po tayong songbook ngayon, kahit taga-bigay na lang ng TV, yan po, mga kapatid. Anything that we can offer, any service that we can render, that is an opportunity for us to express our love to God. Let us reaffirm our love. Kasi sa totoo lang, yung paglilingkod natin sa Diyos, privilege yan eh. Privilege. And dapat tingnan nyo po ito, every opportunity of service, that is an opportunity to prove your love to God. Opo, kaya mamahalin mo ang bawat mga pagkakataong ibinibigay ng Diyos para makapaglingkod ka. Kung ikaw ay nilagay na tagapagturo sa mga bata, yan ang participation mo. Be faithful. Prove to God that you really love Him by dedicating yourself and by giving your best sa service mo sa pagtuturo sa mga bata. Kaya ang tawag natin dito, service. Dapat lahat nagsiserve. Diba? So, yun po. Kaya pagka sinasabi natin, saan kayo pupunta? May service kami sa church. Baka mamaya sinasabi mo may service sa church. Pagdating mo sa church, dikta ka ng dikta. Paglagay mo nga ako upuan. Tapos kuha mo nga ako ng tubig doon. Tapos ikaw na nga magbukas din ng Bible para sa akin. Mga ganun ba? Dapat pagka po tayo nasa church, willing tayong mag-serve. Magministeryo po tayo. Diba? Kaya yan ang gusto nating ma-develop sa ating mga worker, servant attitude. Opo, mga leader na marunong mag-serve, mga kapatid. Kaya nga napakaganda na sa usapang pag-ibig sa Diyos, mapagtitibay natin ito at muli nating mapagtitibay kung tayo po ay magpa-participate. Kaya nga ang message natin ay parang pwede nating sabihin exactly dito sa ating teksto na kung sakali man na ikaw ay umalis, na ikaw ay, di ba, bumalik na sa pangingisda, iniwanan mo na yung ginagawa mo para sa Panginoon, ito'y panawagan because you are sincere, you are true, na mahal mo ang Panginoon, babalikan mo siya. So kung ano yung serbisyo na ginagawa mo para sa Kanya. Amen? Kaya, tingnan nyo po, si Pastor Jabez nasa London na ngayon eh. Di salamat, may mga na-train. Diba? Nalulungkot ako dahil kailangan po natin si Pastor Jabez dito. Diba? Pero, meron pong po pwedeng gumawa. Kaya pag nakikita ko na may nagbibit na po dyan, nagkukondak ng sa choir, may tumutugtog na, tapos laging ganado pa. Hindi ko alam kung dahil in love na talaga, di po ba? Kasi, napapansin niyo po ba yung tumutugtog natin? Bakit kaya ganun siya ka? Kasi in love siya. In love siya sa Panginoon.
Kayo naman eh. Di ba? Tingnan nyo po, namumula. Mas maganda-ganda na po yan kaysa naninilaw, ano ho? Mga kapatid, ang ibig ko pong sabihin, hindi ba kapag ang isang tao in love, mararamdaman nyo po yan sa lahat ng ginagawa niya? Kaya kung talagang in love tayo sa Panginoon, hindi mabigat ang loob mo pag nagsiserve. At hindi basta magawa mo lang sa serbisyo para sa minamahal mo, you will give your best, you will give your all because you want Him to feel that it is because of love. Tingnan nyo po itsura ng mga tumutugtog sa orkestra pag in love at hindi in love. Oh, sa Panginoon sa Panginoon muntik na tuloy ako mahulog, mga kapatid. Kita nyo? Pag mamahal ba yung mahuhulog na ako, tawa ka pa ng tawa dyan. So yun po yung point, mga kapatid. Ang point po natin, okay, kung talagang in love, mararamdaman nyo, uy, bakit ganyan kang kasaya sa service? Bakit? Siyempre, in love ako sa Panginoon. At saka kay sister. Basta yung priority, tama. Amen? Huwag mong unahin, in love ako kay brother at saka sa Panginoon. Di ba? Dapat una muna Panginoon. Amen? So mga kapatid, importante na atin pong muling papagtibayin because as I understand, that is the concept. Nung balikan ng Panginoon si Peter, ang gustong mangyari ng Panginoon because I believe na alam ng Diyos na mahal naman talaga siya ni Pedro. Kaya niya binalikan, patunayan mo, papagtibayin mo, unahin mo uli ako, papagtibayin mo, ibigay mo ang buhay mo para sa akin, papatunayan mo, magkaroon ka ng bahagi. Feed my lambs, feed my sheep, feed my sheep. Sa atin natin i-apply, magturo ka ng mga bata, maglingkod ka sa akin sa choir, tumugtog ka sa keyboard, tumugtog ka sa orchestra, ikaw ay magpamigay ng TV, ng songbook. Di ba? Ganyan po eh. Anything that we can do. Because I love the Lord, lagi akong available sa anumang serbisyo na po pwede kong gawin para sa Kanya. So napakahalaga po nito, mga kapatid. If you really love the Lord, prove it. Let us reaffirm our love by being passionate in soul winning. Para sa akin, pag mahal mo ang Panginoon, mamahalin mo yung mahal niya. Amen? Alam niyo po ba ang dahilan kung bakit bumaba ang Panginoon sa lupa? For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. John 3:16, sabay-sabay, ready, begin. Paano nyo na-memorize yan? Naintindihan po natin yung laman ng talata? Pag-ibig ng Diyos. So kaya ang pag-ibig niya nasa mga nawawalang kaluluwa. Kaya ang church, kung talagang nagmamahal sa Diyos, magmamahal yan sa soul winning. Magmamahal yan sa misyon. Magmamahal yan sa mga gawain patungkol sa Panginoon. Naku, how I wish na talagang magkaroon ng Sunday na magkakasama-sama tayo. Kasi ngayon, kumbaga, yung sitwasyon po ni Pastor Jabez, kakailanganin po talaga na mas maging maayos ang kalagayan doon sa pamagitan ng, as I understand, religious visa. Pero hindi pitik ng kamay lang yon. Kailangan ng mga Kristiyanong may pagmamahal sa misyon. Kailangan ng mga Kristiyanong may pagmamahal sa gawain ng Panginoon para mas maayos po ang katayuan niya doon. Kaya gusto ko po na i-challenge natin yung mga kapatiran po natin sa London, sa Living Water Baptist Mission London, kasi sa totoo lang, pwede na po silang i-organize. Gusto ko silang i-challenge, hati. Kung gagastos ng kalahating milyon, magtig-kalahati tayo. Diba? Kasi pag tinignan nyo po kalahating milyon, kung sasagutin ng isa yan, mabigat yan. Pero kapag yan po ay binigyang pansin ng managmamahal sa kaluluwa, yung mga may passion for souls, mga kapatid, napakadali po niyan.
Di ba? Kaya kahit kay Pastor Tim, sinabi ko po sa kanya yan, na hindi po tayo yung umaasa kung kanino. Dahil tayo po ang inatasan ng Panginoon. Tayo ang nagsugo sa Kanya. So tayo ang una sa lahat dapat maging supportive sa Kanya. Di ba? Wala tayong pilitan sa church. Alam niyo kung bakit? Kasi alam naman natin ang umiibig, hindi pinipilit. Oy, alam mo, dahil mahal kita, pipilitin ko. No. Pagka mahal mo with all your heart, gagawin mo. So kaya for me, hindi problema sa nagmamahal sa misyon ang mga campaign natin para sa misyon. Seryosohin natin yan because it is really a great blessing to see how the ministry in London is growing. And undeniably, it is because of the fact that there is somebody na nagsuko ng kanyang buhay, na nalayo sa kanyang nanay. Alam nyo namang isa sa pinakamahirap na challenge si Pastor Jabez, yung malayo sa nanay. Ayan o, iiyak na yan. Iiyak na yan. Naintindihan niyo po ibig sabihin? Kundi sa pagmamahal nila sa Panginoon. Both sides. Pero kaya tayo nandito pa. Alam niyo po, kung langit lang ang dahilan, kung ba't ka iniligtas ng Panginoon, sana kinuha ka na pagkatanggap mo. Pero ba't hanggang ngayon hindi ka pa kinukuha? Ano ba? Ang tagal-tagal na. Kasi may mission tayong dapat gampanan. Naintindihan niyo po? May misyon na dapat gampanan. Kaya let us reaffirm our love for God by being passionate in soul winning. Tingnan ko nga kung nakakasunod tayo. Ano yung number 1? By prioritizing the Savior. Number 2, by presenting ourselves. Number 3, by participating in the service. And then, number 4, huwag natin babaguhin yun. Di ba? Tinawag na sila para mamalakayan ng tao, bumalik na naman sa pamamalakayan ng isda. Tapos sasabihin mo, mahal mo ko, iniwan mo yung bagay na pinagagawa ko sa iyo. At alam po natin yan, follow me and I will make you fishers of men. Pero bumalik sila sa fishing. Hindi ka ba dapat matinag sa mensaheng ito? Na dati nakakasama ka sa soul winning, ngayon hindi na? Hindi ka ba dapat mabagabag na pare-pareho lang naman tayong Kristiyano? Pare-pareho lang naman yung kaligtasan tinanggap natin sa Panginoon? Tapos ikaw exempted ka sa soul winning? Kung sakali mang wala na sa iyo ang kakayahan, medyo bigyan mo man lang ng pan-Jollibee yung mga humahayo. Para kapag kami na-save, kasama ka. Alam niyo po yan. Dahil alam niyo namang sa Jollibee, bida ang saya. Kristiyano tayo. Sa soul winning, bida ang saya. He that goeth forth and weepeth, bearing precious seeds with him, shall doubtless come again with rejoicing, bringing the sheep with him. Kaya ang matatanggap ng mga soul winner, crown of rejoicing. Kaya sa soul winning, bida ang saya. Kaya ano pa? Pa-Jollibee ka na. Hindi, nakakatuwa lang po kasi may mga members tayo na pag hindi nila kaya, nandoon sila eh. Yung bang, alam nyo po, kaya yung pagsuporta sa misyon, isang pagkakataon din na binibigay sa iyo para maging bahagi ka ng, diba? Halimbawa, si Pastor Marjay pupunta sa Japan. Hindi naman po maglalakad yan eh. Lilipad po yan mga kapatid. Mahirap naman lilipad yan nang hindi siya sasakay ng eroplano. Diba? Baka magulat tayo, kalahating katawan lang ang pumunta doon sa... So what I meant to say, meron pong means or ways na po pwede tayong magawa. So basta ang isang bagay na sinasabi ko, kung mahal natin ang Panginoon, iparamdam natin ang pagmamahal natin sa nawawalang kaluluwa. Ewan ko kung dumating na kayo doon sa time na, ano ba naman si Bishop? Tuwing may pupuntang missionary dito, lagi na lang. Tapos may love offering pa tayo. Tayo nga lang sa mga pangangailangan natin eh. Mga kapatid, kaya nga natin ginagawa yun eh. Dahil sa pagpapala mo sa mga naghahayag ng salita ng Diyos, doon tayo pagpapalain ng Panginoon. Di ba? So,
Yun nga lang, parang nagkakasunod-sunod nga sila. Siguro nagsasabihan sila, uy, punta ka doon. Di ba? Parang ganun. Pero ang point natin, sa heart natin, ginagawa natin yan because of our passion for souls. Yun po ang dahilan. Kaya nabibless ako sa mga members natin eh. Naku, wala karekla-reklamo yan. Sige lang po ng sige yan, mga kapatid. Magreklamo na lang kayo kapag ka po, puro tayo pakuha ng love offering. Para kay FDB, love offering tayo. Para kay FDB, linggo-linggo, para kay FDB. Mga kapatid, si PNG nga nagtatanong sa akin para sa Pastor's Appreciation Sunday, mga kapatid, siya na po ang i-appreciate nyo. I mean, kung ano man yung something na nakasanayan nyo po, sa kanya po natin ibigay, okay lang po yun sa akin. Mga kapatid, basta lahat ng nagpapagamit sa gawain ng Panginoon, bayaan po natin na maging bahagi po tayo sapagkat ang isang palatandaan o katibayan na mahal natin talaga ang Panginoon kung mahal natin ang mga kaluluwa. Yes. Kaya sabi ko, ipag-pray natin mabuti mga missionaries. All right? Ito po, merong pagkakataon, ito usapang pamilya to. Tayo-tayo lang naman to at saka yung lahat na nakakita sa atin sa online. Diba? Minsan po kasi, iniisip nila, bakit hindi nagsusupport sa Paris ang living water? Ba't hindi nagsusupport sa yung financial? Oh. Sabi ko, pag inisip nyo, hindi totoo yun. Nagsusupport tayo sa kanila. Kasi tayo po ang Mother Church eh. Ang ginagawa po ng iba, yung offering nila, dadalhin po sa Mother Church. Ang ginawa lang po nating sistema, instead, na dadalhin po nila ang kanilang offering dito po sa Mother Church, total susuportahan natin sila. Kaya ang naging desisyon na po natin, kung ano ang giving nila, yun ang suporta ng Mother Church sa kanila. Gagamitin po nila yung offering nila, yung giving nila sa operational expenses po ng mission. Kaya hindi totoong hindi sumusuporta financially ang church. O kung ibibigay nila yun, mas malaki yun, tapos support lang tayo ng, hindi naman po tayo nagmi-mission sa abroad para kumita eh. Hindi naman po hanap buhay ang mission eh. Souls ang ating pong concern. Kaya yun po yung ginagawa natin. Kaya dinidiretsa ko na po, sinasabi ko na po sa kanila, ang support ng Mother Church sa inyo, yung giving nyo, huwag nyo nang i-forward doon sa Mother Church. Yun na mismo ang support ng Mother Church sa inyo. Malinaw po ba? Magandang bilang pamilya, naintindihan nyo po yan. Okay? Ngayon, may mga pumupunta po sa ating mga missionaries. Pupunta sa Thailand, pupunta sa Vietnam, pupunta sa Cambodia, pupunta sa Pitugo. Kahit saan sila pupunta mga kapatid. Kasi yung iba po, puro abroad naman yung iniisip. May gawain din po dito sa Pilipinas. Di ba? Wala pong lamang doon. Kahit to yung mga nationals, ibig sabihin yung missionary dito sa Pilipinas, hindi po ang ibig sabihin, dahil sa abroad sila, sa foreign land sila, pareho po na dapat may burden tayo because both of them, they are winning souls para sa Panginoon and we need to have passion for souls. Amen? So yun po ang ginagawa natin. Kaya at least, member kayo ng church, naintindihan nyo po yan. Hindi po ako nagpapasupport sa kanila. Mga kapatid, ang buhay ko sa disenyo ng Diyos dahil sa kabaitan nyo po, mga members. Ang ibig sabihin, huwag nyo isipin dahil pumupunta ako sa silang, no! Tahasan ko pong sasabihin sa inyo, ang amin pong buhay ay iniaangat ng Panginoon sa pamagitan ng mga members natin ng church na ito na natutong mga laga din sa kanilang pastor. Si PNG na po yun nandito. Huwag ko kayo masiwa sa akin. Kung ano po yung leading ng Panginoon na gawin nyo sa Kanya. Kumbaga, ito po, home base ko po ito bilang evangelist. Sige lang po, ganyan po tayo. Wala tayong iwanan. Ang gusto ko lang ipunto, ang kagandahan po sa inyo, naintindihan nyo po that as I do the task, being an evangelist, hindi yung lagi na lang wala si pastor. Kapatid, evangelist ako eh. Ang mahirap po yung evangelist ako, lagi naman nandito si pastor. Paano niya nagagawa yung gawain ng evangelist? Naintindihan niyo po? Kaya pagka ako po'y naiimbitahan nyo at ang pagsasalitaan nyo rito, sobra pasasalamat ko eh. Kahit na parang naiinip na yata yung basa nyo, naiinip na po ba kayo? Ha? Totoo po ba yan? Sa sobrang kasi parang pang isang buwan tong gusto kong i-share sa inyo eh.
Buti nga, hindi pa siya bumalik noong September 23, di ba? Kasi meron na naman nag-predict no? September 23 daw, nagpakatalino, nagpakadalubhasa, nag-aral. Sabi ko nga, kung magpapakatalino tayo, ang sinabi lang ng Bible, wherefore be ye also ready, for in such an hour as you think that the Son of Man cometh. Hindi nyo kailangan tuklasin ang date. Enough na alam nyo na babalik siya, at dahil mahal natin siya, gusto natin na abutan po niya tayo, na handa tayo, wag mo nang hulaan kung kailan. Ano na kaya ang ginawa nung nag-predict na yun ngayon? Isipin nyo kung maraming inatake sa puso dahil iniisip na babalik na ang Panginoon, di pa nanagutan pa yan. Huwag kayong makikinig sa mga ganon. Hindi nyo kailangang i-predict ang date. Kung gusto ng Diyos na ipaalam, sana sinabi niya sa atin. Basta ang tinuturo sa atin, yung signs of the near end, may mga manifestations po yan. Makikita po natin yan. Ngayon, yung idea po, ang ating bahagi, lagi tayong maging handa. Kaya nga, heto ko ngayon, nananawagan ako, let us reaffirm our love for God, because I believe na ang pagbabalik ng Panginoon mas malapit na kaysa ng unang narinig natin at pinanampalatayanan nito. Amen? It's nearer than we first believe. Babalik ang Panginoon. Kaya sana sa message nito, yung mga soul winner natin, lalong gaganahan. Sana po madadagdagan ang bilang ng SWAT natin, mga kapatid. Kasi minsan, may panawagan sa SWAT. Ano sasabihin mo? So what? Hindi ho so what? SWAT. Soul Winning Action Team. Hindi ho pang Bible quiz yan, mga kapatid. Pang soul winning po yan. Okay. Bakit may mga ganun pa? Pinag-aaral tayo ng Bible. Sa soul winning kasi, dapat be ready always to give an answer. Kaya nag-aaral tayo ng Bible. Diba? Last. Ipipreach ko pa ba yung last? By practicing scriptural giving. Let us reaffirm our love for God by practicing the scriptural giving. Ano po ba ang scriptural giving? Di yung lahat ng giving na natutunan natin sa Bible. Kaya wag tayo makihalo doon sa mga nagdidebate. Magtatides pa ba tayo? Lahat ng giving sa Bible, scriptural yan eh. Diba? Hindi naman sa atin inutos yan eh. Utos ba ang kailangan mo o pagkamaka-Diyos? Ang giving hindi para sa mga inutusan. Ang giving para sa mga maka-Diyos. Sino po magmamahal sa gawain ng Diyos? Di yung mga maka-Diyos. Amen? Hindi po maganda yung Kristiyano na nagkiklaim na siya'y maka-Diyos, pero pag pinag-uusapan ng giving, ang sasabihin sa iyo, Diyos. Di ba? Mag-sacrificial giving tayo, Diyos ko po. Di ba? Mga kapatid, mga minamahal, ang Biblia po ay nagturo ng tamang pagbibigay. Kaya kung mahal natin ang Panginoon, magbigay tayo, hindi nabibigat ang loob. Hindi napipilitan, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Pag sinabi mong tithes, make sure tithes talaga yan. May mga members po kasi, porque hindi chinecheck, nako, malayang malaya. Kasi po, pastor, di nyo chinecheck. Alam nyo po, ang isang taong nagmamahal, hindi mo checkin yan. Pagka nagmamahal yan, meron ba kayo nakita na yung nagmahal, inutusan, kaya nagregalo? Di ba? Nung na-inlove ka ba, Pastor John? Sa napakagandang asawa mo? Meron ba nagdidikta sa'yo para bigyan mo siya? Meron ka na ba naibigay? Meron? Hindi ba, Pastor? Ang sarap tanggapin na alam mo na kahit hindi mayaman si Pastor, pero dahil sa pagmamahal, talagang walang pagdadalawang isip na magbigay. Yun po yan eh.
Eh sabi ko nga sa akin, pagka para kay Ma'am Maris nyo, pagka kay Sophia, wala akong pakinayang dyan. Eh di lalo na pagka para sa Diyos. Kaya kami, wala na kaming pagtatalo tungkol dyan. Pagka may campaign, kahit nahunahan dito ako, hindi dahil sa baliwala ang aking asawa sa desisyon ko. No, ang aming pinagkasunduan, pagka para sa Diyos, really. Kaya kita nyo, pagka magkakampaign tayo, sino po nauna? Bakit? Kasi gusto ko pong ipakita na kami mismo all out sa giving. Kaya ang scriptural giving, mga kapatid, ano po yan? Self-willed. Ibig sabihin, pasya ng puso yan. Hindi kontra ang puso. Yan, sa'yo na. Diba? Ayan na naman, giving na naman. Do all things without murmurings and Bakit? Kasi sa pagbibigay dapat not grudgingly. Kaya maraming Kristiyano, hindi nila talaga na-enjoy yung talagang blessing ng giving kasi nga hindi faithful eh. Eh kasi naman, pastor, sa church natin, hindi mo chinecheck yung mga miyembro. Mga kapatid, ayokong kaya ka magbibigay kasi chinecheck ka. Ano gagawin ko pag hindi ka nagbigay? Eh, kesang kita. Ikaw sa sarili mo magsabi, mahal mo ba ang Diyos na hanggang ngayon di ka marunong mag-tithes? Mahal mo ba ang Diyos na hindi ka handang magsakripisyo? Mahal mo ba ang Diyos na kailangan pilitin ka pa? Mahal mo ba ang Diyos na kailangan, mga kapatid, hindi ko kailangan chicken ng kahit sino. Ang kailangan ko lang mapagtibay yung pagmamahal natin sa Panginoon. Kasi pag nagmamahal, kusang bubukal sa puso yan, mga kapatid. Hindi mo kailangan piliting mag-special number ang nagmamahal sa Panginoon. Hindi mo kailangan piliting sumama sa service yung nagmamahal sa Hindi mo kailangan piliting umattend yung nagmamahal sa Diyos. Hindi mo kailangan pilitin sa giving yung nagmamahal sa Panginoon. Kaya yung nagmamahal sa Diyos, hindi nang didibati sa giving yan. Nag-iisip pa nga yan eh. Bukod sa natutunan natin sa Biblia, nag-iisip pa nga yan eh. Ano pa ba? What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Eh, may membro nga tayo dito. Diba? Na kung saan, yung kanilang sinusuport sa akin, eh, inilagay natin doon sa misyon. Ang ibig sabihin, yung ipinambabayad po, doon po yan nilalagay sa misyon. Karapatan ko po yun dahil para sa akin po yun eh. Bigay ng Panginoon yun eh. Pero alam nyo po, kahit ginagawa na yan, ngayon po, ang takbo pa rin ng isip, gusto pa rin po naming nararamdaman na nagbibigay po kami sa inyo, Pastor. Sabi po nung mga may edad na pastor sa akin, Pastor, actually, pwede ka mag-deputation kasi evangelist ka eh. Kung saan-saan ka pumupunta para dapat bilang evangelist, susuportahan ka. Mga kapatid, ang totoo po niyan, hindi po para magmayabang, hindi ko po siya naiisip, kasi hindi ko naman nakitang pinabayaan kami ng Panginoon eh. Sabi ko sa mga members natin, kung tutuusin, mas madalas na wala na ako dito, pero never na nagmaliw yung pagmamahal nyo. Kaya kayo nagbibigay. Eh ngayon nga lang sa table eh. Yung mga, kung tutuusin, hindi naman po kalakihang halaga yan, pero matatouch ka. Mga envelope na nandun sa table. Ba't ginagawa yan? Nag-insinuate ba ako? Nag-utos ba ako? Why? Because you love the Lord. Because you love the man of God. Amen? And I really appreciate that. Pastor, 100 in the envelope pa? Hindi yung amount eh. It is the heart. Sarap po maramdaman ng Diyos yan. Nang parang ikaw yung widow, na 2 mites kaya mong ibigay, na yun na ang kabuhayan mo. Diba? Napaka-commendable sa Panginoon. Nakagaya ka ng Macedonian Church na kung tutuusin, nasa poverty ka, nasa deep poverty ka, pero nananagana ang iyong puso sa pagbibigay. Amen? Mga kapatid, mahal ba natin talaga ang Diyos? Ito yung pagkakataon na muli natin papagtibayin sa Diyos. Diba? Very striking tong tagpo na ito. For me, it is very striking. This personal question, practical question, and proving question of Jesus Christ to Simon Peter. Lovest thou me more than this? Lovest thou me more than this? Lovest thou me more than this? Anong sagot? Yeah, Lord, thou knowest that I love thee.
Yeah, Lord, thou knowest that I love thee. Anong sabi ng Panginoon? Feed my lambs, feed my sheep, feed my sheep. Doon sa pangatlo, bakit may iyakan na? Bakit? May realization eh. Because katulad ng marami, laging ang sagot, mahal ang Panginoon, pero hindi niya namamalayan na iniwanan na niya ang kanyang unang pag-ibig. Yung dati niyang ginagawa sa Diyos. Kaya ngayong gabi, I hope and I pray na ito po ay maging panawagan para balikan natin ang ating unang pag-ibig. Patunayan nating mahal natin siya by prioritizing the Savior, by presenting ourselves, by participating in the service, by being passionate in soul winning, and by practicing the scriptural giving. Selfless, sacrificing, di ba? Self-will. Yan po ang scriptural giving. Do you really love the Lord? Now is your opportunity to answer that question here in the altar. You come to God, you talk to Him, and tell God, Lord, I love you. Mahal kita, Panginoon. Yeah, Lord, I love you. Tumayo po tayong lahat.